Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Duha ka trabahante sa usa ka cement factory sa San Fernando, Cebu, patay human natabunan og semento. Patayng lawas sa usa ka babay napalgan sa baybayon sa South Road Properties. Babayeng nag-shoplift sa usa ka mall, gisikop. Og leaf art alang kang Miss Universe Asia 2024 Chelsea Manalo gihalad sa usa ka Boholanong artist. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Duha ka mga trabahante sa Tejeo Cement sa Barangay South Poblacion sa lungsod sa San Fernando, patay human matabuni sa semento samtang nang limpyo sa cement grinding area gahapon sa buntag. Sayra nato ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ang mga namatay gilangas la si Jonel Bariwedan Sr., 46 anyos, ug Chaolin Sabayton, 45 anyos, parehong mga mulupyo sa lungsod sa San Fernando. Trabahante ang duha sa usa ka agency o gidestino sa cement plant. Nahitabo ang insidente pasado alas 8 gahapon sa buntag. Sa pakisusi sa San Fernando Municipal Police, ang duha namatay dihang nang limpyo sa cement building. Dugang sa kapulisan, gingong misud ang duha sa baghouse dust collector nga mo'y musala sa usik sa semento. Gingong off-limit ang dapit. Apan gingong kalit lang na hugno ang baghouse. Hinungdan nga natabunan sila og mga raw materials sa semento. Sa statement din ng Canillo, sila talaga yung nakatasking. Pero as per safety protocol, hindi daw talaga pwedeng dapat pasukin yun. Ang nangyari lang is individual na decision na ng foreman na pasukin yung hatch, silipin yung dust collector. Gisuwayan pa pagluwas ang duha o gidala sa ospital apan nakabsan gyud sa ilang kinabuhi. Ang kabanay sa mga biktima ang nagpaabot pa kun unsay tabang nga ikahatag sa kumpanya ngadto sa mga nabiling pamilya sa biktima. Ilang hangyo nga mapahuman lang sa pagtungha ang mga anak sa mga namatay. Sira nang ko ang kumpanya unsay namo ani na ang may muta kong bana, ang ako lang ano sa kunina na ang anak mahuma sa pag-eskwela, ano-anong pagkaon. Mucho ko'y trabaho yun. Dugang sa kapulisan nga nihatag na og incident report ang kumpanya sa Dolly 7, samtang temporaryo nga gisuspenso ang parte sa pasilidad di namatay ang duha. Samtang nagpareno sabang investigasyon sa kapulisan. Sa gipadala nga press statement sa Tejeo Cement Philippines Incorporated, ni padayag kini og kasubo sa nahitabo og pahasubo sa nabiling pamilya ug matud pa nakig-alayon sila sa ilang kontraktor ang MCRI Global Corporation aron sa pag-atiman sa panginahanglanon sa biktima ug sa nabiling pamilya. Ilang pasalig nga ang priority nila ang kaluwasan dili lang sa ilang mga kaugalingong empleyado apan lakip na sa mga personnel sa ilang kontraktor. Og tungod sa nahitabo, ilang i-review og palambuon ang safety protocols aron kalikayan pa ang susamang sakit nga panghitabo. Oba ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patayng lawas sa usa ka babay napalgan daplin sa dagat sa may South Road Properties kun SRP kinsa gituhuang biktima sa krimen tungod sa lama sa dugo sa liog niini. Padayon pa hinuon nga gisusi sa kapulisan ang panghitabo. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May hangtod na mga orasa wa pagyud mailhi ang patayng lawas nga nakaplagan diha sa may South Road Property dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Sayo ganina buntag na palgan ang lawas sa usa ka babae nga nag-ubo na sa batuon nga dapit, daplin sa dagat. Naimutang kini sa SRP, utlan ang bahin sa Dakbayan Sugbo ug sa Dakbayan sa Talisay, haduol usab sa gipistuhan sa bantay dagat. Wa sila na matikdan nga dunay kasikas sa nahitabo sa dapit apan duna matud pay tawo nga mitugan nga nakakita og sakiran nga misulod og mihunong pasado alas 4 ganilang kadlawon. Di sa tumingong taga kay naamo toy sakyanan diha nga kuan. Duda gito nga gihog ito ni diha. Samtang dihang gisusi sa mga otoridad ang dapit, nakita nila nga adunay agi sa ginuyuran sa bus nga posibleng luta sa lawas sa babae. Nasayran usab nga adunay lama sa liog sa babae nga posibleng agi sa tinuukan sa kamot og nausay samad sa iyang liog. Usa sa nisusi sa dapit ang Maritime Police sanglit apilman kini sa ilang jurisdiksyon. Service crew ang attire. Naka ito mang
nakakasunis na nakaito mang kuan. So posibleng ipatay ito daan. Maana gid sir ang kuan. O niya, diri lang gilabay. Oh, dili gilabay sir. Ang Station 11 sa Cebu City Police Office ang nag-una sa investigasyon sa nahitabo ug wa pa kini mo detalye sa initial results sa ilang pakisusi. Base na yung nakakita ganina, pwedeng mag-witness ato lang mo sa police station 11 sa mga police station para makakuha ang mga information para masolba galing kaso. Gimando ni Police Colonel Antonieto Cañete, ang direktor sa Cebu City Police Office, ang hugot ng investigasyon sa nagpaluyo sa kamatayon sa babae. Apil sa iyang gitaha sa kapulisan ang paghimo sa backtracking sa mga CCTV sa posibleng suspect sa krimen kung tinuod man ugaling nga gipatay ang babae. Conduct close and deep investigation about the origin of that commission of the crime na CCTV, and most probably murag walay nakaila, but we will not discredit the possibility nga manay nakaila, pero so far as of this time dili na taga diri o murag it was the crime started from the other place sir. May ato lang na sayran may nga karong hapon lang doon ako rin nagpatimaw nga tao dito sa may St. Francis Funeral Homes din gipahilo na karon ang patayng lawas sa mga babae apan negatibo, di matod pa nila kadugo. Parawagan karon sa atong autoridad alang ni atong mga kaigsunan nato nga dunay na missing family member sa pagsuta dito sa nasong punerarya atong nahisgutan basin og dito nila mapalgi. Usa sa mga option karon sa Cebu City Police Office ang posibleng pagpaubos sa autopsy sa lawas ni nga mga babae aron masuta gyud kung gipatay ba kini o sa hinungdan sa iyahang kamatayon. May Daghang salamat, Alan Domingo. Duha ka mga Korean nationals gikatahong gitulis sa unom ka wa mailhing lalaki sulod sa giyabangan ni ining panimay sa usa ka subdivision sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City niadtong Domingo sa kadlawon, Nobyembre 17. Gikatahong nadagit sa unom ka mga suspitsado ang 455,000 pesos nga cash ug usa ka cellphone. Asoy sa mga langyong biktima ngadto sa mga pulis nga sa pag-abot nila sa ilang giabangang panimay pasado alas 4 sa kadlawon niadtong Domingo, kalit lang giablihan sa unom ka mga suspitsado ang ilang panimay. Gitiunan sila og mga armas, gipanggapo sila o gipangtabunan ang ilang mga ulo og plastic bag. Uban nila niadtong higayuna ang kinay girlfriend sa usa sa mga Korean nationals ug ang Pinoy nga van driver. Human madagit sa mga suspitsado ang salapi og cellphone, dali kining misibat apan wa nila makita kung may dala ba kining getaway vehicle. Kay gikatahong way kuha ang CCTV sa subdivision ni Anang Adlaw, gisubay karon sa Lapu-Lapu City Police ang mga CCTV sa mga establishmento gawa sa subdivision aron masubay ang posibleng giagian sa mga suspitsado human sa hitabo. Sa pakutluning balita, wala pa makuha og habig ang mga biktima ug ang Homeowners Association sa naaswing subdivision. Ang duha ka mga biktimang lagyaw nagpailang mga freelance casino agents. Kung nanay CCTV sa barangay nga mo connect dito sa subdivision, at least man na makita na to unsay getaway vehicle nga ilang gisakyan. Kung wala manggali sa tong tsuri at mong tanawon is ang mga suspect taga dito rasod sa subdivision kay wa mo gini-withdraw. Drug Abuse Prevention and Control Celebration sa Mandaue City gisaulog, kundiin lain-laing aktibidad na kahanay alang sa mga drug warriors nga gisuportahan sa komunidad. Ang report ni Nico Sereno. Formal na nga giablihan atong Lunes ang Drug Abuse Control and Prevention Celebration sa Mandaue City. Karong tuiga, lain-laing aktibidad ang giandam nila tinguha nga matabangan ang mga drug warriors o mga kanhi na gumon sa drogas. Sama sa medical mission o daw caravan of services para kanila ug sa ilang pamilya. It centers more on the warriors or ato ang mga recovering PWODs. Kay kanang weird man pud mag-celebrate ang DAPC then wala ini ang mga tao nga atong gi-celebrate since ang ato ang perspective naman gud sa substance use disorder is more of a health perspective. Mo na to ang gigirapan. Ang kaniadto, Mandaue City Substance Abuse Prevention Office ginganlan na og Substance Abuse and Mental Health Services Office o SAMSO. Kay gipasuki pa na sab ang pagtanyag og mental services sa mga nanginahanglan. Ang opisina gikatakdang makadawat sab og assistance gikan sa Dangerous Drugs Board para sa renovation sa ilang buhatan.
Kung makumpleto na, butangan kini og outpatient facility, usa ka drug test laboratory ug community-based health facility. We handles ka in need of mental health service or even primary care service for health. Not just mental health, pwede rin sila makaredy. Pero sa amin sugdan natin morning nga building, no? Yan eh. So there will be kind of extensions or mga modifications. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Hapsay, luwas ug malampuson nga 460th Fiesta Senior Celebration ang gipaniguro sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño uban ang kapulisan, Coast Guard, LGU ug bang mga stakeholders. Sayra nato ang detalye pinaagi ning report ni Alan Domingo. Gilatag sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño ang detalye sa pagpangandam sa simbahan sa tinuig nga pangilin sa Batang Jesus sa maabot Enero sa sunod tuig. Kauban nila ang mga opisyal sa kapulisan sa rehiyon o sa dakbayan, ang Philippine Coast Guard o uban pang mga fiesta frontliners. Sa nagkaduol na kapistahan sa Balang Bata Senior Santo Niño, gipaniguro karon sa mga stakeholders nga magmalinaon, hapsay ug magmalampuson ang mga kalihukan may kalambigitan sa kapistahan ni Senior Santo Niño. 70% na matod pang andam ang basilika ug ang tigpatuman sa peace and order sa kapistahan sa Senior Santo Niño lakip na ang mga dagkong relihiyosong kalihukan. Naglakip kini sa gikinakdang pagpahigayon sa mga prosesyon. Apil na sa opening salvo sa Enero 9, din ipahigayon ang penitential walk with Jesus nga himo alas 4 sa adlawon padung na sa Basilica Minore del Santo Niño. Enero 17 usab ang naandan nga Walk with Mary nga pareho og oras ug ruta. Dayon ang traslasyon sa mga imahen nga mosumpay sa fluvial procession nga moagi sa dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu hangtod na sa dakbayan sa Sugbo. Pagkahapon usab ipahigayon ang solemn foot procession. Gilauman nga dagsaon kini sa bagang duot sa mga deboto busa maximum security usab ang ipatuman sa kapulisan. As much as possible, we are encouraging those who will be attending the masses during the Fiesta Senior Celebration to observe the proper dress code for the duration of the Fiesta Senior. Mas full sailing na lang yung pagsunod sa Basilica, we're encouraging if dili na lang sila magdalas ng mga backpacks. Higpit nga idili ang pagdala og backpack sa mga mosulod sa Basilica samtang gi-discourage ang mga politiko sa pagsulob og mga sapot nga nagpatik sa ilang mga nawong ug ngan aron malikayan nga magamit sa personal nga katuyuan ang solemne og relihiyosong kalihukan. Samtang sa mga apil sa fluvial procession gikinahanglan nga mo parehistro sa mga sakayan sa kadagatan. I believe to include the national headquarters will be deploying all the support that we can give for the upcoming celebration of the Fiesta Senior Celebration. Gipakita usab ang hulagway sa bag-ong barko nga gamiton isip galyon nga MV Santo Niño de Cebu. Lipay yun ang family man. Ako linalipay sa ni kay na-timing report na pagdawat ng susisuwat nasa tay usa na locally constructed na vessel din sa Philippines na makorpo akong gamiton sa fluvial. Samtang ang tag-iya sa barko nga gisakyan sa imahe ni Senior Santo Niño sa mayaging tuig, manusab ang napili nga hermana o hermano mayor sumaabot nga Fiesta Senior nga ang magtiayong matyaw. We would like to thank God for giving this opportunity for us to be the representative of hermano and hermana mayor for 2025. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Atensyon sa mga gun holders sa tibok lalawigan sa Sugbo, ang permit to carry firearms outside residence temporaryong gisuspenso una sa PNP nunod sa nagpadayong tigom dinhi sa Sugbo sa mga ASEAN Chief Justices. Ani ang report. Sukad alas 12:01 niadtong Nobyembre 17, temporaryong gisuspenso sa Philippine National Police ang permit to carry firearms outside residence alang sa mga gun holders sa tibok lalawigan sa Sugbo. Subay kini sa gipahigayong 11th meeting of the Council of ASEAN Justices sa usa ka resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang tigom nagsugod gahapon Nobyembre 18 hangtod sa Huwebes, Nobyembre 21. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga bisan kung sa Lapu-Lapu City ang tigom, apan may ubang mga kalihukan usab ang mga Chief Justices sa mga silingang dakbayan sama sa Cebu City, hinungdan nga Lukop Cebu Island ang pagpatuman sa suspension sa permit to carry firearms outside residence. Mulungtad ang pagpatuman ini hangtod sa alas 11:59 sa gabi sa Nobyembre 21. For the whole Cebu province man na siya, meaning to say, o naay mga gun owner nga na PTC, nga magdadala-dala gyapon within sa Cebu Island, possible madakpan gid na sila illegal possession considering wala man gisuspend man temporary rin ang permit to carry. Sa habig sa Lapu-Lapu City Police, wa pa sila'y nasikop nga nakalapas sa maong lagda. Sa Pikas Bahin, miluwat og executive order sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nagsuspenso usab sa klase sa tanang mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan ug Mang Adlaw, Nobyembre 20. Lakip sa gisuspenso ug Mang Adlaw ang trabaho ubos sa Lapu-Lapu City Government. Sa naasoing EO sa Mayor, iyang gipasabot nga kini ang usa sa nakitang solusyon sa LGU aron kaminosan ang posibleng kahasol nga masinati sa parehong mga upunganon, mga deboto o mga bisita sa Dakbayan nga posibleng matanggong unya sa trapiko o maglisod og sakay sa mga pampublikong transportasyon. Nunot sa pagdagsa sa daghang mga tao sa Dakbayan ug Mang Adlaw, bispera sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Hinuon aduna gihapoy skeletal workforce ug Mang Adlaw alang sa mga frontline services sama sa City Treasurer's Office, Office of the Building Official, City Health Office ug uban pa aron modawat sa mga bayad ug application. Way labot sa work suspension ang mga trabahante nga nadistino sa emergency response, maintenance of peace and order, solid waste management ug hospital service. Optional lang hinuon ang class suspension ug work suspension ug Mang Adlaw alang sa mga private schools ug mga pribadong establishmento. Uban ni Godfrey Rilien, Luen Merondina, Balitang Bisdak. Gitumbok nga notorious nga shoplifter sa usa ka supermarket sa Dakbayan sa Talisay nasikop niadtong Martes sa hapon. Matod sa Talisay City Police nga mao kini ang ika-20 nga higayon nga nadakpan ang 46 anyos nga suspetsadong shoplifter. Nasikop si alias Christy nga taga lungsod sa Liloan dihang may gikuhang mga butang sa usa ka supermarket sa Barangay Tabunok. Dulan sa 8,000 pesos ang kantidad sa nakuha niyang mga items nga naglakip sa 3 ka linatang gatas, 4 ka mga botelya sa vitamin E ug usa ka shoulder bag nga gigamit nga sudanan sa iyang mga kinawat. Nasakmitan usab kini og 3 ka mga gagmayng pakete sa shabu nga gibadabanang bubalor sa 612 pesos. Si Police Lieutenant Colonel Ifriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nagkanayon nga aduna nay record ang suspect ug gani nasikop na kini sa Cebu City, Mandaue City ug Lapu-Lapu City. Malacañang nihangyo sa mga government agencies nga minus-minusan ang gasto sa Kapaskuhan sama sa mga parties aron ang matigom nga kwarta itabang sa mga nabagyuhan. Mandaue City officials uyon ra sabdi ini. Ang report ni Nico Sereno. Sudlang sa pipila ka semana, unom na ka mga bagyo ang sunod-sunod nga may kusukuso sa halapad nga bahin sa nasod. Gawa sa mga nangamatay, nagbilin kini og dakong danyos sa mga komunidad ug sa mga pamilyang apektado niini. Aron makikhiusa og musimpatiya sa mga typhoon victims, mipagawas og panawagan ang Malacañang. Sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, giauhag ang tanan nga mga ahensya sa gobyerno nga likayan ang paggasto og dako karong Pasko. Dili na hinuon sila mo issue og written directive niini apan masaligon nga musanong ang mga government workers ug mupatuman og austerity measures. Matud pa, ang matigom nga pondo sa scale down celebrations mamahimo nga madunar sa mga komunidad nga labihang gipadapa sa mga bagyong niigo.
Gikuhaan na mog reaksyon ang pipila ka mga government officials ug uyon na sab sila sa hangyo sa Malacañang. Ug unsay sulti sa Malacañang, giawag niya mga LGU sa pag-budget nga mo-list lang yun this coming Christmas. Uyon kay. Makigsabot pa hinuon ang mayor sa uban nga mga opisyales kabahin sa plano. Kinahanglan yun ka mag-daging natin kay mayo ng atong syudad kay natay budget yun, maigong budget, pero matangay ka sa ubang mga bitaw, sama sa napiktahan sa bagyo. Grabe kayo. Kung sa natabang na ito, akong palago na konsiyo, kung sa natabang na ito, nakapadala ka ng pagkinabang. Sa iyang bahin si Vice Mayor Nerissa Sun Ruiz, andam sab nga musanong sa panawagan, lakip na sa uban nga mga empleyado. Gihulagway niya nga diwa man sabgyod sa Pasko ang paghinatagay ug pagpaambit sa mga grasya nga nadawat. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Garbo sa Lapu-Lapu Festival 2024 nagbalampuson. Nagkadi ang festival sa mga barangay Gibida. Ani ang report. Sa 14 ka mga barangay nga misalmot sa 11 Garbo sa Lapu-Lapu Festival, ang PC Festival sa Barangay Basak ang gideklarar nga Grand Champion sa Ritual Showdown. Dulan sa 500,000 pesos nga mga papremyo ang ilang nadawat, human ang hakot ug uban pang mga awards sama sa Best in Street Dancing, Best in Costume, Best in Choreography ug Best in Festival Jingle. Samtang ang Festival Queen sa Barangay Basak nga si Princess Samantha Maglungsod mausab ang nakoronahang Garbo sa Lapu-Lapu Festival Queen. Ang Gitara Festival sa Barangay Maribago ang gideklarar nga first runner-up sa Ritual Showdown. Nakuha usab nila ang special award nga Best in Intro Video. Ug ang ilang Festival Queen ang fourth runner-up sa Garbo sa Lapu-Lapu Festival Queen. Kulit Festival sa Barangay Mactan ang napiling second runner-up sa Ritual Showdown ug second placer sa Street Dancing ug mao'y nakalangkat sa special award nga Best Tourism Video. Ug third runner-up ang ilang representante sa Festival Queen. Sa Pigasbahin, ang Baybay Festival sa Barangay Marigondon ang ilang third runner-up sa Ritual Showdown. First runner-up ang ilang representante sa Festival Queen. Ug mi kompleto sa top 5 sa Ritual Showdown ang Barrio Festival sa Barangay Look, kinsa mausab ang third placer sa Street Dancing. Hinuon ang tanang mga participating contingents nakadawat og tag 50,000 pesos nga consolation prize. Himungdan nato ang festivals is to unite. Festival is for us to come closer together sa ato ang to enrich our culture and heritage, no? And then I truly understand nga uban, kuan, but given, those are little things. Matud ni Gary Lau, Lapu-Lapu City Acting Tourism Officer, gitinguha nilang sunod tuig. Makasalmot na gyud ang tanang 30 ka mga barangay sa Dakbayan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga motorsiklo nga nagbeating the red light ug mga mi-overtake mao isagad nga nahulikam sa Talisay City Command Center nga nalambigit sa mga aksidente sa kadalanan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa monitoring sa Talisay City Command Center, sagad ini nahitabo sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Usa sa nahulikam ang disgrasya nga nahitabo nitong Nobyembre 15 sa gabi. Kining usa ka motorsiklo mihunong na dihang nag-warning ang traffic light kay mopadong na og go signal alang sa mga sakyanan nga pa left turn. Apan ang nagsunod nga motorsiklo nga kusog nga nagpadagan hinungdan nga midumbol kini sa naghunong nga motor. Parehong na nga tumba ang duha ka motorista. Samtang Nobyembre 16 pasado alas 11 sa buntag, makita sa monitoring sa CCTV ang hapsay nga pagliko sa mga sakyanan gikan sa Dan and Bacalso padong sa Northern Cebu agi sa CSCR.
Pakita usabang paglikunin ning itom nga SUV. Ang nagsunod, ang nakamotorsiklo. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga milahos sa pagpadapli ng SUV, samtang ang motor nga naa sa iyang tuong bahin ang milihay unta, hinungdan nga na outbalance. Og nagkabag-it ang duha. Ato gining pahimangno kanunay sa itong mga drivers pod nga once gani nga mo liko ta, di sa ingon nga di na lang kita mutan-aw sa atong side mirror. So mo to'y nahitabo, nikalit siya og liko, niya mipadaplin. So mo to nga katong motor nga na siyang kilid, mo'y naapiki o naiyang nasagiran. Wala ra hinuon nagrabihan sa mga nalambigit sa disgrasya og nangasettle ra. O ba ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sisterhood Agreement gipirmahan sa probinsya sa Sugbo ug sa Bohol. Tumong sa Sisterhood Agreement ang pagpalig-on sa pagtambayayong sa duha ka mga probinsya nga gitawag og Sugbohol. Naubol ang kasabutan pagkahuman sa 11 joint session tali sa duha ka Provincial Council nga gihimo sa Cebu Provincial Capital Social Hall niadtong Lunes. Sila si Cebu Vice Governor Hilario Davide III ug Bohol Vice Governor Tita Baha ang ni-preside sa joint provincial session. Ubos sa Sisterhood Agreement, mas palig-unon sa duha ka mga probinsya ang ilang kooperasyon sa natad sa turismo, patigayon ug uban pa aron mas mulambo ang Central Visayas. Human mapasara ang katukuran sa Negros Island Region, ang Cebu ug ang Bohol na lang ang nahasakop sa Region 7. Iginuhit ng tadhana nga kami na lang yung duha. Kita na lang mo inabilin. And together, mas focused na hinuon tayo. Mas tutok na kaayo ang among mga plano kay isig tabangay naman. Welcome mo sa Sugbohol, no? Mao ni ang bag-ong tema sa Region 7 na among gimugna ni Governor Gwen Garcia. Nang hinanlan ta sa ilahang expertise aron pod na maambagan pod ang atong probinsya sa Bohol, and naapod sila na mo guide nato labi na nang invite ang mga investors sa atong probinsya sa Bohol, and I think mas nauna sila nang napita. Isip halad sa garbo nga nahatag sa pambato sa Pilipinas sa Miss Universe 2024 nga si Chelsea Manalo, mihimo og leaf art ang tinunan sa Bohol nga si John Milenio Howe. Gamit ang dakong dahon sa gabi, gidrawing niya ang hulagway ni Chelsea dayon gikulit sulod sa usa ka oras. Mitikuloso ang pagkulit sa dahon kay posibleng magisi kini sa gamay lang nga sayop. Mas makita ang kadetalye sa mong obra pinaagi sa pagpadanag niini sa init sa adlaw. Matod sa artist, paagi niya kini aron pasalamatan si Chelsea Manalo human gikoronahan kini ng Miss Universe Asia 2024. Ang 24 anyos katinunan sa Trinidad Municipal College nakadaig sa kaanyag sa pambato sa Pilipinas, ilabi na sa morena skin color niini na nagpakita sa tatak Proud Pinay. Tipik lang kini sa kinatibuk ang bagong single ni New York-based singer Elle Marie. Kini ang paglaya nga ubos sa GMA Music nga labing unang gipagawas nga kanta ni Elle human sa 11 ka tuig nga pagpahuway. Matod niya nga daw daghan ang makarelate ni ini ilabi na nga kabahin kini sa pagbuhi sa tawo nga imong gihigugma. Isip usa ka nurse, alang kaniya dakong tabang ang musika aron makabot niya ang iyang pangandoy karon. Mamahimo nang paminaw ang iyang single sa tanang downloading music app so good November 15.
My new song is entitled Paglaya and it's out now. Available on all music platforms, Spotify, Apple Music, and also I have a music video. You can stream it non-stop on YouTube. Sa edad nga 48 anyos, mitaliwan ang usa sa mga vocalist sa nabantog nga banda, ang Aegis. Gikonfirmar kini pinaagi sa gipost sa official account sa Aegis nga mitaliwan na si Mercy Sonot tungod sa cancer. Ang bandang Aegis ang nagpasikat sa mga kanta nga Sinta, Luha ug Basang-basa sa ulan. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang atong mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Lakip na ang mga kapuso nato abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisda, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 36 kaadlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.